Do you have any idea? What, sir? Presenting? Pwede? Ano pa? Si ma'am. Parang alam mo ni ma'am, yung mga brief. Yes. So it is a specialty or your category of parang kung saan ka magaling specialty mo. So in branding kasi or in creating products, in freelancing, so dapat isipin nyo kung saan kayo magaling. Kung ano yung niche ninyo na gagamitin or gagawin. Kasi para mas improve niyo yung sarili niyo, mas magiging branded kayo. And then mas magkakaroon kayo ng interest kumbaga sa inyong mga ginagawa. Kasi bakit naman parang, for example, mag-business ka, iba yung gusto mo, iba yung business mo, kung hindi siya nag-coincide. Diba? So, in business, dyan maraming nalulugi kasi pag nag-start ka ng business, hindi nila alam yung gusto nila, nag-start ka ng business, and then for the first week nila, konti lang yung kita. So, mostly ng mga business nagtatarado, di ba? Kasi lalo-lalo na kung hindi mo gusto. But if your passion is, kung yung business mo ay it's the same with your passion or yung gusto mo. So kahit zero pa yung kita mo, basta gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo siya basta-basta i-close kasi yan yung mga isang struggle when you're starting a business. So, ganyan din sa freelancing. Meron tayong branding at niching na tinatawag. Okay, so next. So, what do you think or what do you think are the worries? Ano ba yung naisip nyo sa pagiging freelance or when you're starting freelance? Answer. Stability. Okay, stability, yes. Ano pa? Ganap ng client. So, totoo naman talaga yung stability kasi hindi stable yung freelancing o pagiging freelancer. Ano pa? Maghanap ng client. Ano pa? Ano pang naisip nyo? Bakit kayo natatakot ng freelance? Sales? Skills? Yes. Skill set. So, limited yung skill set ninyo. Ano pa? So, tama yung sinabi ninyo. So, first are the common challenges of freelancers today. So, first is employment despite of college degree. So, yan yung iba. Yan yung worry ng iba. Na baka if hindi ako graduate or undergraduate ako, hindi ako makakapasok sa freelancing. So, which is wrong. So, in my experience, when I started freelancing, so most of my clients, hindi sila nagtatanong kung ano ba yung degree ko. Kung may natapos ba ako, nag-graduate ba ako. So yung tinatanong nila is, ano ba yung skills na ma-offer ko? Or yung mga trainings or yung experience na nagkaroon ako. So yan yung focus or yan yung hinahanap ng mga clients. Experience, skills, trainings, and lalo-lalo yung portfolio. Kasi yan, or dyan yung masu-showcase kung ano yung nagawa in your start kayo ng freelance. Or which is, if hindi kayo nag-start ng freelance, yung mga trainings, kasi ginagawa natin. So yan yung first. Next is competition from other freelancers. So, ganyan yung freelancing market. Kasi hindi lang naman ikaw yung naghahanap ng client. Diba? So maraming gusto din na pumasok sa freelancing, lalo-lalo na yung gaya ng Philippines. So Philippines is number 1 na kumbaga number 1 na sa pagtaas ng mga freelancers sa buong mundo. So Philippines yung nag-hold ng number 1 rank in freelancing. So paano ka ba mag-stand out in the competition? Ano ba yung dapat nating
makuha or ano ba yung mga kino-consider para mag-stand out in our competition sa pagkuha ng mga clients. What do you think? Yes? So yung portfolio, ano pa? So ano yung question kanina, di ba, branding niche. Dapat may niche, may branding ka. So yan dapat yung mga nakikita ng clients. Your skills, your portfolio, your brand. So yan yung dapat nang ipakita sa kanila. Next is not enough online experience. So yan yung struggle. Basta nag-umpisa ka ng freelance. So pag wala ka talagang experience, parang konti lang yung pwede mong kuning clients o ma-applyan in freelancing. So na-experience ko din yan. Kasi nag-start ako freelancing, wala akong training, wala akong experience. So nag-start ako, I started my freelancing journey in data entry. So typing, ganun, tawag ko gumagawa ng article, nagta-typing job sa spreadsheet. So mostly ganun yung work for typing. And then, my salary was $1 per hour. Ngayon, struggle talaga kasi mahirap makahanap ng client lalo na wala pang online experience. So in freelancing, normal talaga kung start tayo sa content yung mali na sa akin. So yung general na naman na nakikita natin parang sa salary there na freelancing is $3 yun yung standard. Pero marami kasing opportunity once na nakabuild ka ng portfolio pag nag-experience ka na 1 year na experience of freelancing and then YouTube trainings kagaya nito na offer ng DICT. So marami silang pwedeng offer kagaya ng WordPress for development. So yun yung pinaka-matulong sa online freelancing. Tapos graphics design, not only Canva. So you should learn also in graphic design, Photoshop, Illustrator, para ma-improve yung skills ninyo and then mas marami kayo ma-offer sa mga clients if you landed one. So yan yung struggle. Next is not enough skills. So dito na papasok si DICT, yung mga trainings. So nag-upskill. Kasi mostly na hinahanap 2 things bago makahanap ng mga malalaking sahod sa freelancing. So ganun din siya. Pag naghanap ka ng trabaho, yung tali, di ba? Kailangan ka ng experience, skills. Pero unlike in freelancing, at the comfort of your or in your home, and then in your own pace, baga pa sa time mo. Unlike kung dito ka nag-work locally, di ba, 8 to 5 parati. So 8 to 5 yung sa'yo. Unlike sa freelancing, depende kung anong oras start yung araw nila sa time zone, wala sa US. So parang 8 hours yung pagitan, 8 hours o 12 hours. Kasi baliktad yung time zone sa kanila. And then sa Melbourne, parang 3 hours ganun. So iba't ibang oras. So yan din kayo dapat marunong mag-adjust sa oras. Next is job stability, kaya sinabi sir, and security. So sometimes, may mga clients na bigla na lang nawawala. Lalo-lalo na pag lugi, gano'n sa business nila. So, hindi mo na malayan, hindi na sila nagre-reply sa iyo, hindi na nabigay ng sahod. So, struggle din yan. Nag-freelance ka, and then meron din yung scam. Kasi sometimes, in freelancing kasi, it's a matter of trust. Kasi ikaw yung gagawa ng trabaho mo muna bago sila magpapaya, di ba? So, ganun yung, so naka-experience din ako niyan. Nung pinagawa ko ng isang landing page na design sa WordPress. Chinese yun siya. So, ginawa ko siya ng design, nakita niya yung design, in-explain ko sa kanya. So, nung sinabi, nag-ask na ako kung magkano kung saan yung sahod, so hindi na siya nag-reply. So, yun, nag-experience din ako na scam. So, nakita niya yung design ko, so parang kinuha niya yung concept kung ano kung ginawa ko sa design.
And next, ano ba yung employee protection? So, sa mga hired na dito sa government, ano ba yung employee protection? Yes. So, what is the benefits? Ano ba? Contract, yes. Ano pa? So, dapat yung mga benefits and contract. So, mostly ng mga freelancing jobs, wala talagang benefits. So, ikaw talaga yung magbabayad kung meron kang SSS, pag-ibig. So, ikakalakas mo yun sa sahod. Unlike kung locally hired ka sa government, sa private companies, so meron kang benefits. And then, mostly din sa freelancing job, walang contract. So as much as possible, mag-start ka ng freelancing and then you landed a client, pag-produce ka, ikaw yung gumawa ng toka. Ipapasign mo sa kanila para meron kang tawag. And then, next is losing a client. So ganito din, minsan, bigla na lang nawawala yung client. Kasi biglang nalugi yung business. So, maraming instances na mangyayari talaga yun. And then, yung pinaka-importante is yung time difference. Kasi once na hindi ka sanay sa magtrabaho ng gabi, so nagbabago yung time clock mo. Mahirap ma-adjust pag hindi ka sanay. So yan yung struggle. Lalo-lalo na pa baliktad yung time difference pag sa US yung mga clients. Kaya sa BPO, iba mga BPO company, mga call center agents. So mostly ng work nila nag-start sa 12 a.m. kasi 12 noon sa US niya. Baliktad. So time difference and then yung mga personal challenges. So pag may hospital, ganun, or may something, mga issue sa family, so wala silang pakialam. So walang pakialam yung mga clients. Maliban na lang papatay yung client mo. So pagbibigyan ka. So yan yung mga challenges. Ano pa ba yung hindi na rin siya? Kaya alam mo sa kay Ma'am Henry, mga struggle mo ba? Freelancing. Yes, graveyard. Yan talaga yung pinaka-struggle. Kasi magbabago yung balik-tap mo niyan. No, mas stressful pag ganun mga oras kasi tulog yung iba, promising. And then, iba talaga pag nakakatulog ka pag gabi. Iba yung natutulog ka sa gabi at saka natutulog sa umaga. Kasi, in freelancing kasi katawan din yung kapital. So, kahit gano'n pa lang yung sahod mo, pero na-deteriorate yung katawan, wala. Mapupunta lang sa hospital. So, dapat work-life, balance. So, dapat, if kukuha ka ng client, yung, yung walang time requirement kung anong oras ka mag-start. So, dapat yung mga kinukuha ng client na, yes, most of the time, Australia. So, nakatry ako ba, Australia, 8 to 5 din. Yes. Yung client mo na in my time phase na US, maraming pamahin sa US clients na pinagbibigyan ka oras. Yeah, consider it. Pero kung minsan kasi yung Australian, para pag sila o tsaka demanding. Yan yung mga, ano ba yung tinatawag nating brand? Ano ba? An example lang brand. Pwede na talaga yung mga one snacks. So what is a brand? Bear brand? So an idea, what is a brand? Pangalan, yes. Pangalan ng isang company. Ano pa? Name. Ano pa yung nagre-represent sa brand?
So, brand is the identity ng company. So, yan yung nagre-represent dapat ng company mo. So, in niching and branding, dapat alam nyo kung ano yung gusto nyo gawin, ang gusto yung mga interest ninyo para gagamitin ninyo sa branding ninyo later, sa branding and niching ninyo. Kasi gagawa kayo ng branding kit. So, dapat nakaisip na kayo ng mga logo na gagamitin ninyo, your personal logo. And then, sa colors naman, detect tayo ng exam. Test ulit para malaman natin kung ano, saan kayo ng-follow na branding colors and palettes. Okay, so, in that particular example, what can you see? Wala na rin anong dapat ang mga isip kung paano yun. What can you see? Tingnan namin. Ma'am Janelle, nakita ko ma'am. Ano ma'am? Man and woman, okay? Sino pa? Ano pa nakikita ninyo? Yan sa likod, ma'am. Ano makikita ka sa picture? Battle. Yung image, ano ba? Sa gitna, ano yung gitna niya? Maliban sa battle. Sir, ikaw sir, ano yung gitna mo? Oh, well, okay, so yan kuminsan yung struggle ng pagpaparan. So iba yung nakikita, naisip ng mga tao when seeing your brand. So make sure if you are making your own brand, nakafocus ka sa niche ninyo. So as you can see in that particular example, dolphins yan siya. Hindi niya kita yung dolphin. So ito yung first na dolphin, ito yung head niya, ito yung tail. Second dolphin, ito yung head, ito yung tail. Third dolphin, ito yung head, ito yung tail. So ano yung word, ito yung dolphin. Baby dolphin, ito yung dolphin, tail. So, iba yung nasa isip niya, di ba? So, dapat yan yung i-consider natin when creating your brand. So, para hindi balik yung kaisip in creating your logo, may mga hidden meaning. So, in that particular pattern, dolphin yung nakikita niya. So, but may content talaga, di ba? Hindi talaga naiwasan. So, yan yung mga dapat natin iwasan when creating your brand. So, what's the brand? Branding is the overall experience of your customers perceived in your company. Yan yung magiging identity. So a promise of equality, consistency, competency, and reliability. So yan yung meaning ng brand. Okay. So next is, it is the reason clients avail your services instead of someone else's or not avail them. So, for example, ano ba yung mga sikat na brands? Alam niyo, tinatawag kasi so I have an iPhone na still working 5 years na akin. So first is quality. Next is, ano, ano ba yung anong ino-offer ng iPhone? Ano ba? Yes. So the very main factor why I use iPhone is insecurity. Kasi even if you don't have the phone or na-lost mo yung phone, you can report it as lost. And then hindi na yan siya magagamit. Maliban na lang pa, alam niya yung credentials mo. So ganun ka, ganda ang iPhone o yung security feature na iPhone. So kahit mawalan yung iPhone mo, secure siya. Hindi siya ma-taham. Kasi ganun yung features na meron sa iPhone, kaya binibili siya ng masa. And then, elegant, di ba? Maganda yung design, yung performance ng phone. So, yun yung mga reasons why pinabalik-balikan sila ng tao kaysa sa Android phones. So, okay lang naman gumamit ka ng Android phone.
Okay, so what are the components of an effective brand? So first is the logo design. So make sure that your logo represents your brand or essence. So for example, di ba, alam natin yung pagkakita natin ng Apple products, di ba? In-offer nila ng services and their gadgets are quality, pure. Next is the sapatos, Nike Air. So sino ba yung endorser ng Nike? So, isa sa pinakasikat na basketball player mo si Michael Jordan, ba? Dahil nasa loob ng Nike Air. So, yan yung mga pinakasikat na sapatos kaya yung kinokolek. Tapos, bakit kaya? Kasi maganda, di ba? Maganda, comfortable, and then, quality yung kanilang mga shoes. Hindi madaling masisira. Next is the beverage, Coca-Cola. So do you know that Coca-Cola never changed their logo since they started? So simple lang, naka-text space lang yung logo nila. But sikat kasi siya kasi sa kanyang lasa, di ba? And then, bawal yung nakakalat ng ingredients ng Coca-Cola, bawal yan silang sumakay sa airplane. Kasi baka mali ba? Mali yung bigyan kasi pag-usap ka ng dalawa or mawala, mag-discuss siya, patay ng dalawa. So, hindi sila magkasabay parang sa pag-travel ng sa Coca-Cola. So, yan yung mga sikat na brands, brand logo. Sample. Next is the wording. Ano ba yung wording na tinatawag? Know the language of your audience. Bakit? For example, nasa food industry ka. So, ano ba yung mga language na dapat matalaman para magamit mo sa iyong brand? Dapat alam mo, di ba, kung paano yung kiliti ng mga tao, lalo-lalo na sa pagkain. So, sa Jollibee, ano ba yung specialty ng Jollibee? Chicken. So, yan yung masarap na chicken. Ano pa? Burger. Yeah. So, nakikita niyo ba sa mga advertise ng Jollibee? Ano ba yung mostly na nakikita sa advertise? Puro emote, di ba? So, dyan din yung isa sa mga way nila parang adapt yung values to the Filipino kasi yung tayo kasi mga Pilipino is mapapamahal, di ba? Mapapamahal ng kanin. So, ina-inculcate nila yung values and then they know what to portray in their audiences. Alam nila yung mga words na dapat sabihin para makuha yung kilig ng tao. So, yan yung example na know the language of your audience. Okay, next is the brand identity. So, it includes colors, images, and other visual elements. So, yan yung brand identity. So, natakay natin yan last time, yung sa colors, sa images, di ba? So, some colors or most of the colors that affects our emotion, di ba? So, meron siyang color psychology. Kaya, na-observe natin in every brand, meron talagang common colors. Kaya sa food, sa cars, sa banking, sa mga wellness, sa beaches. So, may mga common colors sila kasi yung colors na yun is affected yung emotion ng tao na nag-adapt ng kanilang brand. So, ganun ka-important. Ganun din sa images and then sa elements. Then next is the brand promise. So, this is the client's expectation. So, most of this you heard in brand promises sa mga banks, di ba? So, for example, ano ba yung tagline ng video mo? 55 ways. Diba? Totoo ba na? Nagpapahin talaga sila ng way. So, do you know that video bought PNB, ONB pala? Diba? So, bakit? What is the reason bakit bili nila yung ONB? 55 ways. One of the reason is that
through ASEAN integration. Kasi papasok sa Philippines yung mga malalaking banks tulad ng yung mga banks is well, diba? China Bank. So, parang natakot si ONB na patungan, maubusan ng client. So that's one of the reasons why video for big. Second reason is that ONB banks are parang marami na siyang natatayong branches in rural areas, which is good para kay BDO kasi magpapatayan ng buildings, di ba? In rural areas. So yan yung tactics nila. So doon din sa tatay nila way pag-business. Diba? So they find ways para magkaroon sila ng banks in rural areas na hindi sila nagpapatayo ng buildings. Ano pa yung mga brands na nasa tagline nila yung expectation natin? Ano ba yung naisip ng brand? Kasi more ba? Nakaka-save more ba talaga tayo? Hindi, di ba? Pero minsan kasi more mahal yung namiliin. Unlike yung compare sa palengke, di ba? Sa ibang groceries. So minsan, hindi na tutupad yung expectation natin sa ibang brand, sa ibang establishment. So, yan yung mga dapat nagtatandaan in creating our brand. Okay, next is brand differentiation. So, stand out from the competition. So, anong ibig sabihin yan? So, dapat tayo mag-stand out sa competition. So, ano yung way para mag-stand out tayo sa competition? Ano ba? Yes, unique. Ano pa? So dapat may mga features tayo sa ating brand or sa ating mga products na kakaiba. And then, useful yung mga features na ginagamit natin. For example, ibalik natin sa iPhone, di ba? So yung mga features nila wala sa ibang cellphone, hindi natin nakikita sa Android phones. Ano pa ba? Sa kotse, sa mga brand ng kotse, ano ba yung mga sikat na brand ng kotse? Yung parating binibili dito sa Philippines. Toyota. Diba? Bakit kaya Toyota yung binibili nila? Ano yung feature ng Toyota na wala sa ibang brand sasakyan? Yes. First is mura. Bakit kaya mura sa So, yan yung differentiate natin, di ba? Sa ibang brands na, ba't yan mura? Ano pa? Yes, maraming tawag ito, spare parts dito sa Philippines. Na like American brand na sasakyan, so hindi acceptable yung mga parts nila, yung mga spare parts, kaya matagal, maayos, kagaya ng mga Chevrolet, Ford, although mahal sila, pero quality, di ba sa sira. Kaya yun yung mga nag-stand out in the vehicle company. So, yan yung mga isipin natin in creating also our brand. So, first is, di ba, logo. So, start from your logo of your company. Okay, so, in your branding, if you will also create your own. So, you should consider it keeping it short. So, ano yung short? Ito yung maigli. So, dapat maigli yung logo, or if you have words in your logo, keep it short. For example, gagamitin mo yung pangalan mo. Masyadong mamak pangalan mo, initial. Hindi. So, yan yung mga idea ng creative logo. Next is, preferably, the name of your product. Yes. Or message to your product. And next, use keywords. So, use keyword planner or competitors. So, check first if meron na gumagamit ng name na yan para hindi kayo magulit sa copyright. Hindi kayo makasuhan. If you are creating your brand or your logo. So next is, do not make these mistakes. So choose among the other company logo concept. So pangit naman pag gagaya ka ng logo ng iba, kuha ka lang ng concept nila, pinagayahin mo. So ano ba yung mga company na alam nyo na gumagaya? Mga local company brands.
na mahilig kumain. China, di ba? China product. So, yung iba, parang change nila yung logo. Imbis na Nike, naging Dika, ang yung Adidas, naging Adidas, di ba? So, really, parang recreate nila yung logo and then para ma-visit yung mga tao. Tapos pag bili mo Nike talaga kasi di ba, tayo sa utay, di ba marami ka sa utay, ni ka pala yung naglagay. So, yun yung pangit gawin. So next is, if you are not confident in creating visuals, hire a good graphics designer. So, sa atin, meron naman tayong skill and then may training naman, so you can create your own. Pero pag mga malaking companies kasi, kagaya ng, did you know the issue of Pacor? Kita niyo yung logo, di ba? Simple lang. Pero how much is it worth? Sir? 5, 6, 3. Ano ba? 6 million? 3 million. Parang 3 million kasi yung pagkarin dito. So, di ba, as simple as that logo Pacor, it costs 3 million. So, bakit kaya naging 3 million yun? So, because of the graphics the artist. Kasi sikat siya na artist. And then may pangalan sa industry. Kaya ganun ka mahal. And then doon din kayo mag-base ng price. If you have clients kung may magre-request sa inyo na malaking company, syempre lagyan yung price kasi nakakilay ng plan. And then if renowned ka na ng graphics and artist, so mag-a-add yung price ng pricing mo. But if you are just starting, syempre start from the low prices. So ganun sa graphics design. Pag nag-start ka pa lang, so if you are building your portfolio, so make sure na hindi kayo mura price. So kasi nung nag-start ako, creating labels, 500, 700 per label, 1.5 per logo. So kaya lang, taas na yung rate kasi na-experience na. So, umabot na ng mga 5,000, 6,000 per logo. The next is, you can create text-based logo with your branding. Of course, you can use your name. Kaya Coca-Cola, diba, text-based. Ano pa ba? Yung mga logo na text-based. Toyota. Pero meron din silang image, di ba? Alam mo ba yung meaning ng Toyota na image? Yung sa logo nila? Sino naka-observe? Actually, letters yun ng Toyota. Pakikita nyo doon. So, merong letter T, merong letter O, merong letter Y. So, kompleto na doon, merong letter A. So, combination na yun sa Toyota. So, logo does not explain, it identifies. So, yung mga dapat yung consider in your creating logo is dapat make it simple, use your branding, lalo sa colors, and then color hex code. Ano ba yung color hex code? Diba yan, lumabas yun sa text ninyo? Sa exam. So, yan yung mga unique codes na nag-represent sa isang kulay. Kasi if you just change one element or one code or isang number or letter, iba na yung kulay. Kung ano kayo importante yung color hex code. Next is communicate the mood you want your clients to feel. So, ganun, dapat alam natin, lalo sa kulay. Kasi yan yung mag-affect sa mood or sa emotion ng tao. And then, be consistent in your materials. So, focus lang kayo sa isang bagay, your branding. Kasi pangit naman pa, nasa mga meeting ka, for example, and then yung offer ka ng pagkain. So, hindi siya consistent. So, make your materials consistent. And then, learn the psychology of colors. So, you know what is the psychology of colors in our last week lecture. So, yan yung mga dapat nating tandaan in our logo. So, ito yung color emotion guide na nakikita natin sa mga logos. So, dapat yan yung nakikita rin sa logo. So,
Ano ba yung nasa ilalim? What color is that? What color is that? Gray, di ba? Gray black. So that color emphasizes or portrays balance. So ano yung mga nakikita yung sample ng logo dyan? Cartoon Network, Apple, Wikipedia, Honda, Nike, Puma. So yan yung mga balance ang nakikita natin or na-feel na emotion ng tao. Next is peaceful. What color is that? Color green. So it promotes health. So ano yung nandyan? Monster, di ba? Meron dyan Monster Energy Drink. Healthy ba yan? Monster Energy Drink. So, yan yung makikita natin sa mga nangyayari sa mga deals in sports. Tropicana. Ano pa? Animal Planet. Sinong nanonood ng Animal Planet? Oh, green ang original color sa ilang green. Two shades of green ang Animal Planet. Next is Spotify. Color green, di ba? So, yan yung nasa peaceful color green. And then next is, pwedeng Starbucks, di ba? Peaceful mag Starbucks. Di ba magulong? Pero yan yung dapat nilang or gusto nilang i-portray sa kanilang customer. Next is color blue. What does color blue means? Strength and dependable. So, ganyan yung color blue. So, mostly nakikita natin yan sa mga pang-game company. Diba? Yung color blue. Ano pa? Sa kotse, sa Ford, diba? Nakikita natin. HP, Oral-B, toothbrush. Facebook, IBM, Dell, laptops. So, yan yung pinoportray ng color blue. And dependable. Next is the color purple or violet. So it portrays creativeness, imaginative, and wise. So ano ba yung nandyan? Yahoo, Cadbury, Taco Bell, Barbie, T-Mobile. So ganyan yung may isang color sa purple. Next is excitement. So mostly ng mga logos na kita natin favorite. So it portrays excitement, bold, and youthful. So ano ba yung nandyan? Nintendo, di ba? Color red. Yung sa PlayStation, meron din. Red. Coca-Cola, CNN, Pinterest, Target, Canon, KFC, sa mga pagkain. So mostly ganyan. Yung ginagamit nilang color. Kasi it portrays excitement and youthful. Next is color orange. So ano ba yung orange? So yun yung orange. Friendly and cheerful and then confidence. So ano yun? Example is Nickelodeon, Royal, Gulf, ano ba yung Gulf yung gasoline station, diba? Firefox, and Amazon, Harley Davidson. Ano pa? Payless, Pansit Canton. Ha? Okay, PLC. Ano ba yung Hooters? Alam niyo yung Hooters? Restaurant yan, di ba, sa US? Alam niyo kung anong restaurant yun? Sir Kyle, alam niya. Basta, i-search na lang para alam niyo yung meaning ng plastic at cheerful computers. Next is yellow. So, yellow means clarity, warmth, diba? Optimism. So, Nikon, UPS, IBM, IMDb, yung CAT, Subway, Shell, Best Buy, DHL, and Ferrari. So, yan yung sa color yan, McDonald's. And then, meron yung mga tawag itong mix, yung mekos-mekos. So, yun yung mga maraming emotion yung nandun sa gusto nilang i-portray. So, which is the NTC. Ano ba yung NTC? Di ba yan yung news?
for this company? Google. So anything you can search in Google. Windows. And then eBay. So sa eBay kasi iba't iba yung products na doon na pwede nyo mabili. So gano'n, yung color and motion na dapat natin i-consider when creating your own brand and logo. So, freelancer brand voice. So first is character persona, tone, language, and purpose. So yan yung mga dapat natin malaman in our brand voice as a freelancer. So yung character natin dapat is friendly. Bakit? Kasi iba't ibang tao yung nasa labuhan natin. So when they are conducting interview, dapat maging friendly tayo. Lalo na kakausap tayo sa ibang tao. Kasi Philippines is known to be friendly people. Yung hospitality. So dapat consider natin yan when talking in our clients. So we should be inspiring, also playful, and authoritative. But most of the time, dapat maging professional din tayo sa kanila. Next is the tone. Tone of our voice. So dapat maging personal when you are creating your brand. So it means dapat maging personal with your brand. Your brand should be humble, clinical, honest, direct, and scientific. Next is the language. So dapat complex, savvy, insider, serious, then yung example. Then lastly is the purpose of your brand. Engaging, educate, inform, enable, entertain, delight, sell, and amplify. So yan yung mga freelancer brand points. So we will go to the first one, which is so a brand's tone of voice should be distinctive, recognizable, and unique. So dapat malaman nila kung ano yung piniportray mo doon sa brand mo. Dapat na-recognize, ay, kay Juan yan, kasi ito, ganyan. Alam na nila kung ano yung nakikita or recognize na nila kung ano yung nandoon sa brand mo. Di ba, for example, sa mga logos na sikat, di ba, pag-iita natin, yan na yung na-identify natin kung brand yan, di ba, pati. So dapat, in your own brand, dapat alam nyo kung ano yung dapat yung i-portray sa kanila, dapat na-recognize nila yung work ninyo. Next is, why tone is important? Tone of your voice. Kung may client or naggagawa tayo ng brand. So it is an expression of the people behind the brand. So dapat alam nila kung ano yung gusto mong express. Then it sets you apart from the rest. So dapat uniqueness ng brand. And then it builds trust, and then it can be used to influence and persuade. So yan yung mga dapat nating malaman in portraying our voice in our brand. Okay, so this is the golden circle by Simon Sinek. So what is the first? What? So the products and services you provide. So yan yung what. So that alam nila or alam ng customers or clients ninyo kung ano yung products and services that we provide. Next is how. So how is stands you apart from your competition. So what is your edge? O bakit ka unique? Next is why. And why is your core or purpose or stability? So yan yung main goal ng brand mo or gusto mong i-portray in your brand. Okay, break time. Break time muna, diretso na. Tuma pa lang na, tuma. Diretso? Okay. Nakakaalam mo naman. Diretso na. So, did you ask yourself what makes you different sa iba? So, consider it when you are applying for a job. Di ba lahat naman tayo nag-apply ng trabaho? So, mostly na tinatanong sa atin, what makes you different? Naka-experience na kayo yan, tinanong kayo. What makes you different? Or what is your edge in your other competitors or other applicants? Ano ba yung sinasagot ninyo?
Ah, ano ba yung mga common na sinasagot? Give me one sentence. Different ka or unique sa, sa others or your other competitors. Sample. Si Juan. Si Juan na hindi pa nakatraining sa DSCP. So Juan said, I am Juan de la Cruz. I help businesses grow by managing their social media presence and promoting their business on social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn to generate leads and sales. Do you think it's fascinating? Nakaka, kung ikaw yung client, do you think it's effective pag ganyan mag-introduce yung mag-apply sa inyo or yung freelancer? Di ba parang common masyado? Masyado siya cliche. So, hindi pa kasi nakakadaan si Juan ng training KCT, kaya yan sinabi niya. So, it takes only 9 seconds to make your clients book. Kung mga pa 9 seconds lang yung time ninyo para ma-impress nyo yung clients ninyo, lalo-lalo na in your interview. So, when you are teaching yourself, dapat in that span of time, ma-impress na dapat yung clients ninyo. So, ano ba yung mga way na dapat natin alamin para maging impressed or mas na-impress pa yung mga clients natin in that span of time? Do you think? What do you think? So did you know that also goldfish retains 9 seconds of its memory after yan, pag yung goldfish. After 9 seconds, wala na. Kalimutan nila yun lang. So yun lang yung span of time ng goldfish. So stand out or don't bother. So dapat when you are teaching yourself, you should consider standing out. Ano ba yung dapat sabihin mo kung stand out ka sa iba? So yan yung dapat laging tandaan. So when you are communicating, dapat fascinating yung sinasabi mo. Dapat branded ka. Dapat alam mo yung mga fascination advantages mo when you are communicating with your clients. Do you think yung when you are communicating, for example, mag-apply ka ng trabaho, pag in-interview ka, do you think fascinating ka ba? Sa na-experience ninyo, sa interviews, or when you are presenting yourself. So, paano ba maging fascinating? The more you intelligently observe people's online style, the more quickly you can fascinate them with your own. So, in freelancing or in branding, so social media naman talaga is very rampant, di ba? So you can study kung paano ba yung mga techniques and tips sa mga famous, lalo na sa mga social media influencers. So paano yung mga ginagamit nilang techniques so you can grab it or you can study it so that you can practice it yourself to make your own, to make it your fascination. So dapat parang maging fascinating ka. So you become more worthy of their attention. Kasi pag once na sumikat ka, di ba marami na tao tatangkilik sa'yo. Sino na kilala kayo kung TV? Diba parang halos lahat kilala sa'yo. Alam niyo ba kung saan nag-start ito? Kung kagaya kay Mr. Beast, number 1 sa YouTube. Diba nag-start sila sa video lang, vlog everyday. So bakit kaya naging sikat si Kong TV? Ano ba sa talaga niyo? Ano ba yung ginamit ng technique for strategy? Ano ba yung mga videos ni Kong TV? Yes, natural lang siya, di ba? Yan yung niche niya. So, maging honest, natural, and then daily, kung ano yung ginagawa niya, patawag na kung pinapakita niya lang sa YouTube, di ba? Unahog yung tao sa mga ginagawa niya. Kasi kung napanakuha niya yung kiliti, ba, tao, nalinaw sa iya. So, dapat mag-isip kayo kung ano ba dapat yung tactics,
strategy, techniques na gagamitin niyo when you are creating your own identity, your brand. Okay, so fascination is an intense focus. When you're fascinated, your listener. They are more likely to connect with you when you with every when you be fascinated. So we will have a test on this also. So para alam natin kung ano na yung fascination natin, fascination language, and yung fascination color na nararamdaman natin. So, fascinating personality test by Sally Action. So, yan si Sally. So, the test gives you your brand fascination advantages, the 5 adjectives you can use to describe your brand, and then the 4 marketing pillars you need to observe well marketing na product or solution. So, pagtitake tayo ng test, fascination test personality. So, ready na ba? Para malaman mo na yung fascination language. Actually, there are seven fascination language na result after the test. Pero isa lang yung makukuha nyo kung ano lang yung result na sa mga answers nyo sa test. No. So the seven languages of fascination by Sally Rangel is first is innovation, the language of creativity. Second is passion, the language of relationship. So yan yung mga mahilig sa social media. And power, the language of confidence. Prestige, the language of excellence. Trust is the language of stability. Mystique, the language of listening. And then last is alert. So, in your own idea, saan ba kayo nakukuha dun? What language of fascination? So, you want to try the exam? So, we will take the exam. So, I will post the link on your Google Class. Madali na naman itong exam, parang 15 questions lang ata. So, if your result is innovation, gagamitin mo kulay or gagamit ka ng yellow sa branding mo and then sa logo and then sa mga color palettes. Next is passion. So, orange. Sino yung may mga passion? Orange yung dapat mong gamitin or merong na color ng orange na gamitin mo sa logo mo, sa branding. Power is red. Ganun din. Prestige is purple. Trust is blue. Mystique is parang indigo. Parang blue-green. And then alert is green. So yan yung mga tatandaan natin. Lalo-lalo na pa gagawa tayo ng mga logo sa branding natin. So now you know kung ano na yung mga language of fascination ninyo. So we will go next. So what makes you fascinating? How the world sees you. So ano ba yung meron sa atin? Ano ba tayo nagiging fascinating? So
So by that exam, so nalaman natin kung ano yung fascination language natin. So actually, meron na siyang 5 adjectives pa. Kaso, if you will take that exam, para may bayad. May bayad din siya. Doon lang tayo sa free. Pero ipo-provide ko din yung 5 adjectives ng every, yung sa 7. Kasi at the end of this slide, meron doon, makikita niyo. Okay, so did you ask yourself what is your highest value or what makes you different? Ano ba yung value ninyo sa inyong pinagtatrabahuan? Kung saan kayo nang ano ba yung position ninyo? What makes you different? Unique. Kasi dapat when you are creating your own brand or your own product, you must keep in mind what is that or what particular value yung binibigay ng products mo. Kay Ma'am Henry, anong product ba yan siya, services, o ano ma'am, yung sa pagiging social media management, yung pinapromote niyo? Products. Okay, so sa kanila nakafocus sa products. So kay Ma'am Henry siguro is promoting the products of their company. So yun doon yung makikita kung ano yung gustong i-portray or ipaiwating ng kanilang product, ano ba yung value, ano ba yung uniqueness ng kanilang mga products. So dapat we'll keep that in mind when you're creating your own. So earn your audience attention and you'll earn their respect. So ganun naman talaga dito sa reality. So kung sino yung sikat, sila yung mga nire-respeto. So ganun din when you are creating or starting your own brand. Yun yung pinaka-struggle kung paano ka talaga sisikat or paano malalaman yung brand mo. So first step is yun, yung fascinating or fascination language, dapat malaman mo. Kung ano yung dapat mong fascination language dapat na para sa iyo gamitin. And then next is dapat kung ano yung passion mo. Kung ano mo kung ano yung mahilig mo, yun yung dapat mong gagawin or ipopromote sa iyong branding. Yun yung mga services, yung mga products na ilalagay mo sa branding mo. So that kahit anong mangyari, hindi ka mawawala o hindi mo i-close, hindi mo sisiraan mo ano ba yung ibabalik mo na yung brand mo kahit walang or konti lang yung tumatangkilik. So it takes time naman para sisikat or mawawell known yung brand ng isang brand. Hindi naman overnight yan. Paggawa ka ng isang brand or isang product, isang bagay, isang service, hindi naman overnight lang sisikat yan, di ba? Sino bang kilala nyo after 24 hours, pag kinabukasan, sikat na? Maliban na lang yung mga trending video sa Facebook, di ba? Yung mga maraming issue. Yung one day sikat kagad, lalo-lalo na yung road rage, gano'n, di ba? Yung kay Rapid Tulpo. So, dyan, madali kayo sa sikat, titrend kayo sa Facebook. So, ito na si Juan after he take the fascination language and then nakatrain na siya sa DCP daw. So, I am Juan. So, ni-remake niya yung pitch na ginamit niya nung last time. So, yan, an e-commerce advocate and a social media marketer and advertiser. At may highest value and provide expressive digital marketing campaigns that will trigger your audience sensory responses, making them warm customer and loyal to your products or services. I am optimistic about the results as I make sure that your brand will become socially relevant to your customers' needs. So ano ba yung mas maganda? Yung first na pitch ni Juan, yung ngayon. Di ba mas effective, mas maganda, mas professional tingnan? If I am a client and someone will pitch this to me. So, siyempre, mapapascinate ako. Di ba? Kasi gumamit siya, o ginamit niya yung mga tao. Ito yung example ng 5 adjectives. So, also, you will do that also in your branding.
may mga example naman na slides na i-provide so that you can create your own. And then I will provide also the 5 adjectives later. So mas effective na yun pag nalaman mo kung ano yung branding fascination mo. So when someone reads your message, they should hear your voice just like what one did. So di ba mas na-express niya kung ano yung advantage niya. Kasi yan yung gagamitin nyo, yung 5 advantage na adjectives in your pitch, in your fascination, in your branding. So dapat, mas napuportray, mas nalalaman ng audience and your clients kung ano yung gusto mo or ano yung mga advantages mo, your pitch, your voice. So yan yung importance in branding. So hallmarks of a fascinating brand. So first is provokes strong and immediate emotional reaction. Next is creates advocates. Third is becomes cultural shorthand for a specific set of actions or values. Fourth is incites conversations. And last is forces competitors to realign around it. So first is provoke strong and immediate emotional reactions. Saan niyo ba yan parating nakikita or na-feel? Anong mga brand? Yung napapa-excite kayo, napapaiyak, napapasaya. Ano? Jollibee? Jollibee na. Sige, let's see kung meron. So provoke strong and emotional or immediate and emotional reactions. So do we provoke? First question, do we provoke strong and immediate emotional reactions? So yung brand mo ba, pag nag-advertise ka ng iyong brand, nakaka-provoke ba ng emotion? O ano ba yung dapat matitrigger or nakikita nila when they are watching your brand? Next is, what type of reactions do we want to incite? So, ano ba yung mga emotion na dapat mong gusto mong makita when they are watching your advertise or your brand? Magiging masaya ba sila? O mag-wonder ba sila? So, dapat doon nakafocus or dapat yun yung mga dapat nating itandaan when we are advertising our brand. For example, sa Jollibee, nakikita niyo sa mga advertise ng Jollibee, mostly cheesy, di ba? Ano ba yung advertise nila? Ang na-remember ko kasi yung paborito kong apo, sino yan? Si Karen din. Na-remember niyo yun, yung advertise? Yung si lolo niya, yung kasama niya si lolo niya. Tapos, Karen po. Tapos, Karen po yung parang yung sinasabi, kasi yung sinasabi parang ng lolo niya, yun yung pangalan ko, si Gina. Di ba? Tapos hindi niya alam after yung matapos ng advertise, sinabi niya kung sino yung paborito niya na po, di ba? Habang kumakain sila dun sa Jollibee, kasi pinala niya si lolo sa Jollibee. So, nag-trigger ng emotion yun. So, sa atin, parang naawa tayo, sad siya, di ba? And then after that, pagkakausap nila, bigla siya naging masaya kasi sinabi ng lugar ng paborito niya na po, si Karen. So si Karen yung sumasama sa kanya parati. Or sinasama siya ni Karen parati sa Jollibee. So yun yung example na it provokes strong and immediate emotional reactions. Next, so creates advocates. So what would it take to make someone want to pay for a t-shirt bearing our logo? So ano ba yung mga sikat na branded t-shirts or brands ng mga clothing line na alam ninyo? Ano sir? Ano ma'am? Brand ng damit, mga clothing line. Ano ma'am? Shein? Ano pa? Mga Regatta, Chanel, Lacoste. Ano pa? Ano pa? H&M, Chanel, Gucci.
Di ba? So, kahit ano kamahal, alam niyo ba kung gaano kamahal yung mga t-shirt ng Gucci? Kahit ukay, mahal din ba? Linibo, di ba? So kahit gaano kamahal yung t-shirt nila kasi branded, alam ng tao, yung brand nila tinatangkilik pa din. Kasi sikat, lalong-lalo na sa fashion, yung mga Gucci, Chanel, kahit gaano ka mahal yung mga designer bags, diba? Yung iba, umabot pa ng milyon. So hindi natin alam kung ano yung story behind that, pero it takes time para maging sikat o kilala yung brand nila. And then, what would it take for people to be willing to stand in line for us to purchase our product? For example, recent lang, iPhone 15 was launched. Diba? So nakita niyo kung ano kalayo yung linya ng tao just to purchase that gadget. So, isipin mo, if your brand or if your product gets that kind of advocates or yung taong tatangkilik, di ba? Grabe. So hindi naman overtime or overnight lang, sisikat ka agad. So alamin natin kung ano yung dapat nating strategy, techniques, or mga features na dapat ilalagay sa ating products, brands in the future. And then, what would it take for our product to become so beloved that it never went on sale? So yung nagsisale lang naman si iPhone pag may lalabas ng bago, di ba? Bagong unit. So, other than that, pag wala pang bagong unit, hindi talaga nagsisale si iPhone. Kung ano talaga yung pricing niya doon sa Apple Store, ganun talaga yan hanggang may lalabas na naman na bagong unit. So, yan yung strategy nila eh. Grabe yung iPhone. Parang every month or every year, may bagong unit. Yung iPhone 14, paglabas ng iPhone 14, yung 1 terabyte, nasa 100,000 plus. Ngayon, magkano na lang yung iPhone 14? Nasa 60 plus, diba? Na-remember ko nung unang labas ng iPhone X sila, iPhone 10, it was parang 1,000 per memory. Kasi 64 gig yung sa akin, so 64,000 yung cash. So yan yung first na variant ng iPhone na walang button sa screen. So full screen siya. 5 years. So 64,000 yun, binili ko cash. So hindi siya bumaba until may lumabas na naman na bago. So yan yung strategy ng iPhone. Hindi talaga sila nagsisale. Kasi alam nila na bibilin pa rin ng tao kahit gaano kamahal yung product. So we can see kung ano yung mga strategy, techniques na ginagamit nila para mas sumikat pa yung brand nila. So yung brand din nila kasi hindi nag-offer ng sharing, di ba? Maliban lang pag iPhone. Kaya ginahambal nila pero nga dalok ba. Pero baskin dalok ang iPhone, hindi na bakalagyan mo ka tao, di ba? So grabe talaga yung influence ng brand ng Apple. Okay, so let's watch this video. Okay. Sira ang kwan. Okay, salita mo ng connect. Dito. Styling mo ng connection. Styling. Kapot. Wait lang, litin. Yun lagi siya.
Wait lang. Try ko mag-connect sa mo lagi. Yung basta lang ta kay Joey, anak. Take five, take five. And say that. So that's one of the examples na nagpo-provoke ng strong and immediate emotional reactions. Kagaya ng pag-advertise ng Jollibee. Ang ginapirmi yung ginaibo sa Jollibee ba nun? Ginapaibig ng tao. So, ganyan yung strategy nila para makuha ang masa, para maglantaw sa ilang advertise, and then, syempre matandaan sa tao. So, nagre-retain. So, habang kumakain sila sa Jollibee, so yung iba nakaka-relate, ganun. So, they relate to what the advertiser portray. Ang iPhone, tao, linya ka agad, paunahay ba? And daw lahat ng mausan, lalo na iPhone 15, tapos yung iPhone watch na bago, di ba? iWatch na bago. So, ganun sila makareact. Kasi alam nila kung ano yung in-offer ng Apple. Okay, the next one is become culturally shorthand. So do we embody a specific set of values or actions? So how could we turn our unique attributes into evidence of our beliefs? So malagay natin dyan yung example ng Jollibee kasi yung values na pinoportray nila o pinapalabas nila through their advertise is talagang nakaka-relate yung mga Pilipino sa pagiging mapagmahal natin, ganun. And ano pa sa mga advertise nila. So mostly kasi ng advertise sa Jollibee ganun. So yung pagiging mapagmahal talaga ng Pilipino yung pinofocus nila.
And then, yun na nagiging belief ng mga tao. Kasi sa tagline nila, bida ang saya, ang sarap. Ano bang tagline ng Jollibee? Bida ang saya o bida ang sarap? Saya. So, siyempre also the happiness. Kasi even though wala na yung tatay niya, di ba? Yung asawa niya, masaya pa din sila habang kumakain sa Jollibee. So, it incites conversation. So, are we inciting conversations? Kasi, syempre, di ba, when you're eating Jollibee, nakaka-relate kung iba. Kaya, nag-i-incite ng conversation. And then, what opportunities do you create for people to connect with one another? And then, does your message create debate? So, sometimes, merong mga advertise na or na nag-create ng debate kung ano ba talaga mas maganda. Android ba or Apple? Di ba sometimes meron na doon yung iba pro sa Android, Samsung, and then yung iba mas gusto yung Apple kasi ganito ganyan. So it incites conversation. So next, forces competitors to realign around it. So merong mga ganyan, lalo-lalo na yun sa gadgets. Yung iba gumagaya ng mga features ng mga phones. Tsaka yung mga shape ng likod ng camera. Kasi pagtingin sa likod, alam na yung iPhone kasi may logo tsaka yung shape ng camera. Yung iba ginagaya nila yung shape ng logo ng camera. Yung camera sa likod ng iPhone, di ba? Para pagtingin akala nila iPhone. So it forces your competitors, yung mga other brands na mag-realign, lalo-lalo na sa design ng kanilang phones. Kasi sila yung nagpasikat ng tawag nito, yung style ng phone na parang square, di ba? Sa gilid. Hindi siya rounded ba? So binalik nila from iPhone 4, di ba? Nag-transcend sila sa rounded, sa iPhone 7, 8, gano'n. And then pagdating ng iPhone 11 ngayon, bumalik sila sa design nila na parang may edge. So yun yung ginagaya ng iba na hindi pa rin nila magaya kung ano yung product and features na iPhone. Kasi when you research the specs of the cell phone, actually iPhone only uses 3 gig of memory. Pero mas mabilis pa siya sa mga Android phones na gumagamit ng 8 gig. Diba? Bakit kaya? So mas advanced yung technology kasi mas quality din yung product nila. So yun yung hindi magaya ng kanilang competitors and then yun yung binabayaran yung kasi mahal. Kasi yung ginagamit nilang technology is advanced and then it is quality. Kahit ilunod mo sa tubig, kasi kung siya waterproof. So yun yung mga features na yun. Yung nagpo-force sa ibang competitors na gayahin. Siyempre, para mabili yung kanilang mga product. So, will your service be fascinating or forgotten? So, yan yung struggle sa mga business, kagaya ng sinabi natin kanina. Kasi pag hindi mo passion, yung brand mo or yung niche mo, siyempre, pag once nalugi yan or wala nang tatangkilik, mapoforce ka talagang i-close or ibahin, magre-rebranding ka. So, in the first place, dapat isipin mo na yung mga products or services na inline sa passion mo, sa gusto mo, para hindi siya basta-basta ma-close or magsesarado. Kasi once na passion mo yan, kahit piso lang yung kita mo, di ba? At least masaya ka sa ginagawa mo. Unlike na hindi ka masaya sa ginagawa mo, pero malaki yung kita, di ba? Pangit, hindi siya aligned. So, mas effective pa kung saan yung passion mo, i-align mo doon yung business mo or yung magiging products and services mo in the future. So, para sa passion na brand advantages. So, take note din siya, ma'am. So, 5 adjectives ng passion na brand advantages: expressive, optimistic, warm, social, and sensory. Yan yung advantages or the 5 advantages, adjectives ng passion. So, passion brand uses these 4 pillars. So, ito din yung sa passion. Yung marketing pillars ng passion.
Okay, so this is the 7. In the innovation, so ito na yung mga last slide. So sa innovation, take note nyo ito or you can see this later pag-post ko ng slides. I-picturean nyo na lang para may idea na kami. So yung adjectives nyo is forward thinking, entrepreneurial, bold, surprising, and visionary. And then your marketing pillars is invent surprising solutions, turn something old into something new, do the opposite, and infuse a dose of funds. So yung sample tagline is providing bold digital innovation. So when you are creating your tagline, make sure you use 1 or 2 adjectives in your advantage, your 5 advantage adjectives in your presentation plan. So gagawa kayo ng logo, ng tagline, and then also your marketing pillars sa branding kit ninyo. So yung sa kanya, yung ginamit niya is what? Sa tagline niya. Bold, di ba? So you can use 1 or 2. So the shorter, the better. Or mas madali siyang matandaan. The passion is, yung adjective niya ulit is expressive, optimistic, sensory, warm, social. Yung marketing pillars is who with wow. Use the 5 senses, put last before logic, and create strong and immediate emotional response. So sample tagline is creating social expressive solution. So expressive yung ginamit niya in the adjectives. Next is prestige. So the adjectives in prestige is ambitious, results-oriented, respected, aspirational, and elite. So yan yung mga marketing pillars: increase perceived value, set a new standard, limit availability, and develop emblems. Yung sample tagline is architect. Architect yung pinangalan niya sa business niya. Pangalan niya si Archie. So, build for the elite. So, yung ginamit niya is elite. Next is power. The 5 adjectives of power is assertive, goal-oriented, decisive, purposeful, opinionated. Yung marketing pillars is lead the way, take control, pursue specific goals, and voice your opinions of authority. And then yung sample taglines is where decisive action happens. Decisive yung ginamit niya as the adjectives in the tagline. Next is trust. So yung mga trust, yan yung sa inyo. Familiar cues. Sample tagline, dependable services that you can count on. Next is mystique. Observant, calculated, private, curiosity-provoking, and substantive. Yan yung mga adjectives ninyo. Ang marketing pillars is protect information, spark curiosity, ask questions before giving answers, and build methodology. Sample tagline is calculated, it works. Last is alert. Adjectives is organized, detailed, efficient, precise, and methodical. Yung marketing pillars is sweat the small stuff, create urgency, define consequences and deadlines, and then use rational facts. And then yung example tagline is efficient service, detailed results. So yun lang. Tapos na tayo. So after this, you will create your own branding kit. So in your branding kit, ito yung sample. Ito.